Boss Rico, pakinggan nyo kami. Alam namin ang problema nyo. Siguradong ayusin namin to. Sige, mahal. Mapapaalam na ako kay boss. Maternity leave. Ate Grace, bad news! Tumawag si Boss Rico. Aalisin na ang kontrata. Anong nangyari? Kalma lang. Ako nang bahala. Hello, Boss Rico. Si Grace to? Sige. Yang kontrata, dali mo rito. Sabihin nyo. Sige, naintindihan ko. Boss Rico, tingnan niyo na po. Sige. Naiintindihan ko. Hello, Boss Rico. Huwag mag-alala. Salamat sa paunawa. Ate Grace, ang galing mo. Walang di mo kayang gawin. Oo nga, Ate Grace. Lagi mong naayos ang mahirap na kontrata. Siyempre, sa Litas Enterprises natin, anin na po hanggang 70% ng kontrata ay galing kay Ate Grace. Huwag kayong ganyan. Kagalingan to ng buong team. Ate Grace, umutom na ang goodies mo! Ate Grace, tawag ng ambulansya. Hello po, isa-2 po ba to? May buntis po na mga anak na. Punta po kayo agad. Uy, Isabel. Kakauwi mo lang galing abroad. Sa'yo na ang kumpanya mula ngayon. Huwag mag-alala pa. Papalagiin ko pa ang kumpanya. Napala pa, may isang bagay na gusto kong pag-usapan. May 9 na empleyado sa kumpanya na buntis. Ang gasto sa empleyado, hindi ba masyadong mataas? Pinoproblema ko rin yan. Pero matagal na sila sa kumpanya. Hirap akong sabihin sa kanila. Huwag mo dalala pa. Ang bagay na to, ako nang bahala. Kaninong workstation to? Miss De La Cruz, kay Director Grace po. Asan siya? Wala sa trabaho sa oras. Absent? Miss De La Cruz. Nagpapaano po si Director Grace sa ospital. Nagpapaana, matandang empleyado, higit 35 anyos. Mataas ang gastos. May maternity leave pa? Isang peste lang siya. Simulan natin sa kanya ang layoff. Sabihin sa HR, ipaalam agad kay Grace. Mag-resign na siya. Mahal, tingnan mo sarili mo. Alam mo malapit na ang due date mo. Pumunta ka pa sa opisina. Muntik mo nang ipanganak sa opisina. Mahal? Halos 10 taon na ako sa ligtas. Malinaw ang patakaran ng kumpanya, bibigyan ng shares ang 10 taon employees. Career ko yon. Kaya dapat lang na mas pagbutihin ko. Ate Grace, sabi niyang Boss Isabel, sa Lunes mag-resign ka. Ano? Nalayoff ako? May oras ka ba, Mr. De La Cruz? Gusto kitang kausapin. Grace, imbes na mag-resign ka, ba't ka nandito? Umuwi na pala si young boss Isabel. Gusto kong tanungin si Mr. De La Cruz, bakit ako tinanggal? Absent ka sa trabaho. Sino bang itatanggal ko? Yung araw na nangganak ako. Dahil dyan tinanggal mo ako. Okay, Isabel, lumabas ka. Gracie, upo ka. Nakita mo naman, umuwi na si Isabel. Ipapamahala ko na sa kanyang kumpanya. Kaya yung mga layoff, decision niya yon. Mr. De La Cruz, naintindihan ko. Iba-iba ang pamamalakad ng bawat isa. Pero ang biglaan naman ito. May nangganak ba na kinabukasan? Ay sinabihan agad na layoff? Hay, ang mga kabataan na yon, padalos-dalos. Nang malaman kong nasa listahan ng layoff ang pangalan mo, pinagalitan ko na siya. Pero huli na para baguhin yon. Mas mahihirapan pa siya na pamunuan ang kumpanya. Kaya dito, Gracie, pwede bang intindihin mo ang sitwasyon ko? Pero Kahit tinanggal ka, pinapangako ko, may parte ka sa kumpanya. Di ka namin pababayaan. sige, Mr. De La Cruz. Iba ang pananaw ng bawat henerasyon.
Di na kita pipilitin. Pero yung mga kasama ko sa marketing, ako ang nagpalaki sa kanila. Tulad ko rin sila, nagpakahirap para sa kumpanya. Maagang nabuntis, alagaan mo sila. Sige, pangako. Aalagaan ko sila. Halam. Puro na lang dito sa kumpanya, mga walang silbi. Yang boss, Isabel, alam kong bago ka lang sa pwesto at gusto mong magtagumpay para patunayan ang sarili. Pero wag masyadong magmadali. Wag magbulag-bulagan at magkamali sa pagtatanggal. Baka sa huli, mas lalo lang lumalak. Sinong tinatawag mong bulag? Kung sa'yo mo naisip, wala akong magagawa. Lumayas ka lang sa kumpanya namin! Ate Grace, matagal ka na sa kumpanya at haligi ng department. Bakit ikaw ang tinanggal? Baka nagkamali sila? Ayos lang, Ate May. Kayo na ang bahala sa marketing. At Grace, pag-alis mo, paano na kami? Unga, paano na kami? Sally, huwag kayong mag-alala. Gawin niyo lang ang trabaho. Yung mga order sa'yo, alagaan mo ng mabuti. Para sa gamot ng nanay mo, may pambayad na. Salamat, Ate Grace. Maricel, punta ka sa opisina ko? Opo, yan boss, Isabel. Ate Grace, bakit kaya nang tinawag ni yung boss Isabel si Sally? 20% ng sales ng kumpanya ay galing sa'yo. 20% naman ay galing kay Grace. Bakit kaya ako siya tinanggal at pinanatili ka? 20% ng sales ng kumpanya ay gawa mo. 20% din ang gawa ni Grace. Bakit kaya ko siya tinanggal at ikaw pinanatili? Yang boss, Isabel, bakit po? Mas matanda sa'yo si Grace ng 10 taon. May 10 taon siyang karanasan. Pero halos pantay ang sales niyo. Malinaw na walang kwenta si Grace kahit mataas ang sahod. Sa kumpanya ko, walang lugar ang mga walang kwentang tulad niya. Di alam niyang Boss Isabel na ang mga dealer na yon ay mga koneksyon ni Ate Grace. To, mga sis, ako lang. Di kayo asikasuhin lahat ng client. Sa inyo na ang mga order na to. Salamat, Ate Grace. Sally, ang project ni Boss Rico, ikaw na ang bahala. Ang makukuha mong commission, sapat na ba sa gamot ng pamilya mo? Salamat, Ate Grace. Hindi, dapat ipagtanggol mo si Ate Grace. Hindi po ganun, si Director Grace. Kaya Sally, hinihiling kong maging marketing director ka. Ano? Gagawin akong direktor? May sasabihin ka ba kanina? Wala po. Yung Boss Isabel. Sally, ikaw ang gusto kong maging tauhan ko. Pag alis ni Grace, sa'yo na ang mga koneksyon niya. Galingan mo. Salamat, yung Boss Isabel. Na pala, may isa pa. Sino sa kumpanya ang malapit kay Grace? Sina Ate Liza at Ate Mayang malapit kay Director Grace. Sige, ibigay mo sa akin ang listahan mamaya. Tatanggalin ko silang lahat. Yang Boss Isabel, puntis po lang po si Ate Liza at Ate May. Sally, pag gumalis sila, sa'yo na ang mga koneksyon nila. Sa'yo rin ang commission. Salamat po, Yang Boss Isabel. Mahal, ang bigla naman. Bakit ka tinanggal? Bagong boss, bagong patakaran. Anak ni Boss De La Cruz. Siguro gusto niyang ipromote ang tauhan niya. Hello, Ginang Santos. Invitation po ito mula kay Boss Ramon. Ano invitation? Mahal na Ginang Grace Santos. Ako si Ramon. Salamat ng salamat ko. Gusto kitang imbitahan sa ika-80 anniversary ng kumpanya next month. Ang gulo, Ramon, salanga? Hindi pa itong isa sa nangunggunang kumpanya sa bansa. Maganda. Ang performance ng kumpanya na yung buwan ay tumaas ng 10%. Mukhang ang decision kong patawarin ng mga peste ay tama. Dahil po ito sa inyo, Yang Boss Isabel. Ngayong gabi ay ang ika-80 anniversary ng Salamat Group. Isasama kita para makita ang window. Salamat po, Yang Boss Isabel. Hello, Boss Rico. Tanda ko po ang concern nyo. Ayusin po namin mamaya. Ang taga nyo, kailan ba matatapos to? Nasaan si Director Grace? Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Palabasin mo siya para kausapin ako. Kundi, kukansilahin ko ang kontrata. Boss Rico, nasa business trip po si Director Grace. Pinababalaan niya kami na dapat ang concern nyo ay maayos na. Bilisan nyo! Bago mag-otso mamaya, gusto ko ng resulta. Opo, Boss Rico.
Bago mag-otso mamaya, pag di niya naayos ang sa boss Rico, lumayas kayong lahat! Director Maritzel, ito pong si Director Grace lang ang makakagawa. Di ba kayo mabubuhay pag wala siya? Ba't ang yabang? Nauto lang niya si Young Boss Isabel. Boss Ramon, siya si Grace. Napakagaling niya. May malawak na koneksyon sa mga dealer. Ang relasyon niya sa bawat isa ay napakaganda. Kahit anong problema, agad niyang naayos. Kahit anong kapalit, kailangan ko siyang makuha sa kumpanya ko. Sige. Sino si Boss Ramon? Bakit niya ako inimbita sa party ngayon? Aba, kaya pala pamilyar. Si Director Grace pala. Ngayong wala ka sa kumpanya, hindi naman dumagsak. Ang sales natin ngayong buwan ay tumaas ng 10%. Talaga? Congrats, Young Boss Isabel. Kumusta ka na, Director Grace? Sa edad mo yan at kakangganak mo lang, mahirap maghanap ng trabaho, di ba? Wala. Nag-aalaga lang ng bata sa bahay. Ganito na lang, Director Grace. Bibigyan kita ng bagong trabaho. Kailangan namin ng katulong sa bahay. Gusto mo? Pero si Director Grace, isang matapang na babae, hindi siguro magpapakumbaba, di ba? Ayoko, talagang magsilbi. Lalo na kay Young Boss Isabel. Isang baby na to. Grace, huwag kang magyabang at feeling mo galing ka. Kumikita pa rin ang kumpanya kahit wala ka. Alang-alang kay Mr. De La Cruz. Tiis ko na to. Huwag nang uulitin. Fishing ako. Anong magagawa mo? Matasama si Director Grace na to. Feeling niya, galing siya. Pero sa totoo lang, siya ay tinanggal sa kumpanya. Si Grace ba to? Ang sikat na sales champion. Anong sales champion? Leon, isa ka na lang, walang trabaho, isang basura. Wala akong trabaho dahil gusto kong magpahinga. Magpahinga? Sa tingin ko, wala ka talagang mahanap. Wala akong mahanap. Oh, may maduming record ka. Paano ka makakahanap? Maduming record? Sally, sabihin mo sa kanila kung bakit siya tinanggal sa kumpanya. Si Director Grace nagnakaw at tumanggap ng suhol. Director Grace nagnakaw siya ng pondo. Sorry, Ate Grace. Sally, nandito si Grace. Ipahiya natin siya mamaya. Ipahiya? Ipahiya ang pangalan niya. Para habang buhay, di na makahanap ng trabaho. Di ako nagnakaw! Pinagbintangan nila ako! Isabel, ang paninira mo ay labag sa batas! Ano yun? Kilala mo si Maricel, di ba? Siya ang bagong direktor ng marketing natin. Ilang taon kayo magkasama. Mas kilala niyang ugali mo. Bakit kanya pagbibintangan? Sally, direkta ka na? Si Liza. Sa karanasan, dapat si Liza yan? Ate Grace, huwag ka na magpalusot. Ang totoo sa pag-alis mo sa kumpanya, alam ng lahat. Di ka makahanap ng trabaho dahil nagnakaw ka ng pondo. At marumi ka rin. At marumi ka rin. Puro kama lang bang para ng top seller? Ang ganda niya. Baka nga totoo yan. Ang sikat na top seller pala ay peke. Oo nga. Wala akong ginawa. Lahat ng narating ko ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Oh, pagsisikap sa kama. Ikaw! Assistante Maricel, higit alas 8 na. Bakit di pa ayos ang problema ko? Director Grace, hindi ba nasa business trip ka? Anong business trip? Wala naman. Boss Rico, ang order niyo ako po ang kausap niyo. Ayusin na po namin agad. Ayos, singaga. Yan lang ba ang alam mo sabihin? Sally, anong nangyayari dito? Yang Boss Isabel, na-delay ang order ni Boss Rico. Ilang araw po. Akala ko kung ano na. Ilang araw lang naman yan. Boss Rico, itong issue, kasalanan ko po talaga. Bigyan niyo lang kami ng oras. Bibigyan kita ng oras. Sino mo bibigay sa akin ng oras? Ilang araw lang naman yan. Boss Rico, hindi naman ganun kalala. Di ka lala! Ang tanga mo! Paano ka nakuha sa posisyon na to? Boss Rico, yung sinasabi mo? Huwag nang magpaligoy-ligoy. I-deliver nyo agad. O based sa kontrata, magbayad ng 30 milyong piso na penalty. At di na ako makikipag-partner sa kumpanya nyo. 30 bilyong piso? Boss Rico, Young Boss Isabel, di po yun ang ibig sabihin. Bigyan niyo po kami ng oras. Wala akong oras. I-deliver nyo o magbayad. Maricel, anong nangyari? Di ba sabi mo kaya mo to? Yang Boss Isabel, ako. May isang oras ka pa. Kung di mo to maayos, lumayas ka na. Ikaw magbayad ng penalty. Isang oras? Paano yun? At Grace,
Kung si Ate Grace, nalulutas niya to. May isang oras ka lang. Kung di mo malutas to, lumayas ka na. Director Grace, tingnan mo. Anong mga walang kwentang tauhan mo? Ako, di ako sa kumpanya ngayon. Ate Grace, sa corridor ka. Hihintayin kita. Ate Grace, patawad. Yung pagbintang sa'yo kanina, napilitan lang ako. Kung di ko ginawa yun, tatanggulin ako ni Yang Boss Isabel. Alam mong hirap ang pamilya ko. Di ko pwedeng mawalan ng trabaho. Ellie, pinapatawad na kita. Pero, di na tayo magkaibigan. Sorry, Ate Grace. Pwede mo ba akong tulungan ulit? Pinipilit ako ni Boss Rico. Kung di ko malutas to, tatanggalin ako ni Yang Boss Isabel. At 10 taon ka sa kumpanya, marami kang inambag. Gusto mo ring umasenso to, di ba? Gusto ko ring umasenso to. Pero umalis na ako. Wala na akong pakialam. Ate Grace, mahigit 30 na si Ate Nisa at Ate May. Buntis pa sila. Kung wala akong proteksyon sa kanila, di na sila tatagal doon. Tutulungan kita. Salamat, Ate Grace. Pero may tanong ako. Sabihin mo, Ate Grace. Bakit ang naging direktor ay hindi si Liza? Kundi ikaw, kundi. Mas senior si Liza sa'yo. Mas mataas ang sales niya. Bakit ikaw at hindi siya? Kasi, bata pa ako. Ate Grace, si Yang Boss Liza, kailangan ng young team. Kung siyang na-promote, baka naintindihan ko pa. Tutulungan kita. Pero alagaan mo ang mga kasamahan natin. Sally, bakit ka pinatawag ni Young Boss Isabel? Si Yang Boss Isabel? In-promote ako bilang marketing director. At kayo? Imposible! Pag-alis ni Ate Grace, ang karapat-dapat na marketing director ay si Ate Liza. Ate Liza, Ate May, na-terminate kayo. Mag-ipaalam kay Ate Grace na na-terminate si na Ate Liza at Ate May. Ate Grace, huwag mag-alala. Ang kabutihan niyo sa akin. Tanda ko lahat. Ayusin, muna natin to. Wala tayong stock na yun. Kailangan ng supply. Ate Grace, saan tayo kukuha? Bukod sa mga dealer natin at sa Pamilya Javier sa East China, may partnership din. Tanging Pamilya Javier lang may stock ngayon. Kaya kailangan nating kumbinsihin ang Pamilya Javier na ibenta sa akin ang stock nila. Tama. Pero, kalaban natin ang Pamilya Javier. Paano sila magbibenta sa atin? Sally, bilang senior, tuturuan kita ngayon. Si Boss Javier nandito sa party na yon. Dalhin mo siya sa VIP room. Pero Ate Grace, paano ko mapapapunta si Boss Javier? Pag makita mo siya, sabihin may order na higit 10 milyon na hinihintay niyang pirmahan. Huwag ka naman salita na iba. Ang isang order na higit 10 milyon ay hindi niya magugustuhan. Pero ang magugustuhan niya kung sino ang may ganyang tapang na magyabang sa harap niya. Tama. Ang galing mo talaga, Ate Grace. Pasok po, Boss Javier. Ikaw pala, Director Grace. Sabi ko na nga ba, sino may ganyang tapang? Apo po, Boss Javier. Gusto ko po kayong makita, pero baka busy kayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. May pakay ka sa atin. Sabihin mo na ang sadya mo. Alam mo ko, Boss Javier? Boss Javier, alam kong may mga paninda ka na nakatambak sa bodega? Wala namang silbi yan. Ibenta mo na sa akin. Ayos ba? Nagdo-dream ka ba? Nakalimutan mo bang magkatunggali tayo? At kung hindi dahil sa'yo na inagaw mo ang negosyo ko, ang mga paninda ko ba'y magkakaabon sa bodega? Alam kong mali ako noon na inagaw ko ang negosyo niyo, Boss Javier. Kaya sinusubukan kong tulungan kayo. At saka, papahiyain ko ba kayo, Boss Javier? Anong pakinabang? Tingnan ko kung paano mo kumakit. Basta, ibenta niyo sa akin ang paninda, ibibigay ko sa inyo ang isang katyo ng mga koneksyon ko sa mga dealer para sa inyo. Matagal ko itong pinaghirapan ng mga koneksyon. Handa ka ba? Boss Javier, win-win ito. Dahil galante ka, Director Grace, hindi rin ako madamo. Ibibigay ko sa'yo ang paninda. May discount pa yan. Sally, ayos na ba? Senny, nais mo bang problema? Tama nga ang hinala ko. Ang galing mo talaga. Director Grace, yung bagong boss mo, babagsak ang kumpanya sa kamay niya. Anak ni Boss De La Cruz. Ang yabang dahil bata pa. Di marunong umayos. Nakakapagod mo trabaho sa boss na yun. Kung sakali mag-resign ka, sabihin mo sa amin. Tutal, pinapalagan namin ang galing at ugali mo. Kaya kami naripag-partner sa kumpanyang to.
Actually, umalis na ako sa kumpanya. Uy, Director Grace. Nagkukwentuhan pa kayo ni Boss Rico? Boss Rico. Director Grace, may asikasuin pa ako sa susunod. Pag alis ni Boss Rico, sa'yo lang bumate. Kung sasabihin kayong dalawa ay walang tinatagong kalokohan, sinong maniniwala? Sally, sa tingin mo ba pinahirapan tayo ni Boss Rico dahil si Director Grace ang pumigil sa atin? Maliit ang tingin sa'yo ni Boss Rico, kaya di kanya binate. Kung marumi ang isip, lahat ay marumi. Bakit si Boss Rico kahit ilang araw nang ayaw ibigay sa akin? Di mo pa naisip ang kalubaan nito. Kundi makapag-deliver, magkukagulo ang lahat. Sayang ang oras at pera ng lahat. At ang pinakamalaking kawalan ay ang reputasyon ng kumpanya. Di ba naayos ko na? Ang pinakamagandang decision ko ay ang tanggalin ka sa kumpanya. Mula nang umalis ka, lalong tumataas ang kita ng kumpanya. Sa pagtatanggal sa'yo, nakatipid pa ako sa gastos sa empleyado. Talaga? Kung ganun, ako na tong walang kwentang empleyado. Congrats, young Boss Isabel. Tandaan mo ang pangako mo. May pinangako ka ba? Wala po, young Boss Isabel. Ginang Santos, simula ngayon, ikaw na ang aming kumpanyas bagong marketing director. Director Maricel, sa krisis ni Boss Rico, sulit ang pag-resolve mo. Umangat din ang performance ng kumpanya. Magaling. Proven na tama ang inala ko sa'yo. Wala po akong ganyang kakayahan. Dahil po kay Ate Grace noon, maganda ang foundation ng kumpanya. Kaya tumaas ang performance. Yung performance po sa susunod na buwan, wala pa po kaming plano. Kunin mo ang bid na to, bibigyan kita ng raise. Bid ng Tagumpay Corporation. Kapag nakuha natin ang bid na to, magbabagong tingin sa akin ni Papa. Ang hirap ng project na to. Baliw na ba siya? Bakit? Mahirap ba? Sa iba ka na lang ibibigay. Hindi po, kaya ko po, Mr. De La Cruz. Yung bid ng Tagumpay Corporation, lalaban ng mga malalaking kumpanya hanggang sa biguan. Paano maliit na kumpanya natin makakasali doon? Akala niya ba ako'y wish-granting turtle na kayang gawin lahat? Anong tinitingnan nyo? Makawalang silbi. May trabaho na si Ate Grace. Siya lang makakatulong sa akin. Ate Grace, saan ka nagtatrabaho ngayon? Pamilya Sala. Director pa rin ng marketing. Director ng marketing ng pamilya. Salamat! Mas mataas pa sa dati mong posisyon. Saan man ako magtrabaho, pareho lang yan. Bakit mo ko pinatawag? Ate Grace? Yung bid ng Tagumpay Corporation. Ikaw ba ang bahala? Yung bidding ng Tagumpay Corporation, ikaw ba ang bahala? Bakit? Nagtataka lang ako. Ate Grace, sabihin mo naman. Ako ang bahala sa bidding na to. Ate Grace, pwede bang matuto ako sa'yo? Matuto sa akin? Hindi ba dapat si Ate Liza magturo sa'yo? Di maganda ang proposal ko. May ibang trabaho si Ate Liza. Sa tabi ni Grace, may pagkakataon akong makuha ang proseso ng proposal niya. Sally, di ka dapat lumapis sa akin. Nung sa banquet hall, nung pinagbintangan mo ko, strangers na tayo. Tinulungan kita noon dahil kay Ate Liza at sa mga kasama niya. Ate Grace, napilitan lang ako nung araw na yon. Makiusap alang-alang kay Ate Liza at Ate May. Tulungan mo ako. Tsaka, kung nandito pa ako, mapoprotektahan ko ang buntis na sina Ate Liza at Ate May. Buntis sina Liza at May. At may kaso pa kay Isabel. Mahirap talaga. Sige, turuan kita. Pero di ko ibubunyag ang sikreto ng kumpanya. Salamat, Ate Grace. Ate Grace! Liza, bakit ganyan ginagawa mo? Na-layoff ako. Ano pa bang gagawin ko? Imposible. Kailan ba to? Sa araw na na-layoff ka, kami ni May ay na-layoff din. Ate Grace, paano sina Ate Liza at Ate May? Buntis pa lang sila at nasa 30s na. Kung matatanggal ako, siguradong di na sila tatagal. Sige. Pangako. Alagaan ko sila. Tiwala ka lang. Niloko nila ako, ang mga... Upo ka, buntis ka. Bakit ganyan ang trabaho mo? Ang pamilya ko hindi kasing ganda ng sa inyo. Ano ko bang gagawin ko? Kahit buntis pa, kailangan kumita.
Sino po bang kumpanya ngayon ang tatanggap ng buntis? Akala ko nasa kumpanya pa kayo. Di mo alam na tinanggal kami? Tinanggal kayo? Bakit di niyo sinabi? Nang let go ka, nawala ka na. Akala namin, kinuha mo ang severance pay. Di ako nawala. Kakanganak ko lang. Kaya inalagaan ko siya. Teka, akala nyo kinuha ko ang severance pay? Anong ibig sabihin? Nung na-let go kayo, wala man lang severance pay? Kami ni May, pati maternity benefits. Wala. Matagal na tayong empleyado at asset pa. Di ko akalain na ganun kalupit si Mr. De La Cruz. Anong asset? Sa paningin nila, kami ay mga mataasang sahod, buntis, at mag-a-avail ng matagal na maternity leave. Pag-alis namin, ang mga resources namin ay sa kanila na. Kailangang i-maintain yan. Kundi, di tatagal. Sorry, Lisa. Di ko alam na kayo ni May ay na-let go. Tinulungan ko pa ang kumpanya. Tungkol sa severance pay, nakuha ko lang 88,000. 88,000? Ang liit. Gusto ko kasing maayos. Kaya di ko na pinag-usapan. Kami ni May, di kami ganyan kabait. Nadademanda pa kami. Lisa, dapat lang yan. Yung maternity benefits nyo, dapat nyo yan. Di ko lang alam noon ang nangyari sa inyo ni May. Pero alam ko na ngayon, ipaglalaban ko kayo. Ate Grace, salamat sa tulong niyo sa amin ni May. Matagal na kayong kasama ko at boss nyo ko, dapat ko kayong tulungan. Ate Grace, anong plano mo? Pag nahihirapan ang kumpanya, saka lang nila iisipin ang halaga nating mga matagal na empleyado. Boss Rico, ang order niyo ay naipadala na po. Ano pa po ba? Medyo nahuli lang, hindi naman ganyan, di ba? Ano? Boss Rico? Makikipartner kayo sa pamilya Javier? Hello? Hello, Boss Rico? Boss Martin, yung sa inyo, iayos ko na po agad. Director Maricel, hinahalo kayo niyang Boss Isabel. Sige, pupunta na ako. Kung di nyo matapos ang target ngayong buwan, lumayas kayong lahat. Yang Boss Isabel, anong kailangan nyo? Tagumpay Prime Group, ang bid proposal. Gano'n nakatadal ang paghahanda? Yang Boss Isabel, bigyan niyo ko ng oras. Bilisan mo, bukas ng bidding. Di ko alam kung anong gawa ng Grace. Yang Boss Isabel, huwag mag-alala, di ko kayo bibiguin. Director Maricel, huwag mo kong bibiguin. Maraming pwedeng pumalit sa'yo. Ate Grace, ang cute ng baby mo. Antok na siya. Mahal, gabi na. Dalhin mo na si baby. Mahal, huwag ka na magpuyat. Magpahinga ka. Matulog ka na. Ate Grace, mag-focus ka muna. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Hello, Pasmaga. Ang pawis mo. Mainit ba? Opo, medyo, Ate Grace. Bukas ko na ishi. At Grace, sa industriya, top-notch ang mga plano mo. Sa totoo lang, naiingit ako sa'yo. Kahit anong gusto mong gawin, nagagawa mo. Sa akin, lahat mahirap. Noong una, ganyan din ako. Palpak sa gawa at kulang sa detalye. Pero napakahirap ako. Nagpakumbaba para sa mga dealer. Pero may isa pang mahalaga. Ano no? Dapat may prinsipyo ka. Kundi, di tatagal. Siyempre naman. Ate Grace, kukuha ako ng kape. Sorry, Ate Grace. Taka lang. Paano na to? Bukas ng bidding. Sorry, Ate Grace.
Kasalanan ko to. Ayos lang. Gagawa ako ng paraan. Isang gabi na lang. Kahit subukan mo, di mo na mabubuo ang bagong plano. Ayos lang, Sally. Umuwi ka na. At Grace. Lumabas na kayo. Labas na kayo. Itong si Maricel, sayang naman ang bait natin sa kanya. Tinuruan pa namin siya. Di ko inasahang ganyan pala siya. Tama na. Buntis ka. Huwag magalit. Ate Grace, limited na ang oras. Bilisan na natin. Ate Grace, subagay, tayong tatlo na mag-asama sa isang proposal. Matagal na yon. Ang pakiramdam ng pampuyat na to, parang nung kabataan ko, yung pressure. Tara! Tara, laban! Mga dating kasama ko. Laban! Kumusta na ang paghahanda? Huwag mag-alala, young boss Isabel. Wala nang problema. Director Maricel, napakagaling mo talaga. Iba talaga si Grace. Walang butas ang proposal niya. Kilala kita, Young Boss Isabel. Di ko inasang kilala ko ni Boss Ramon. Salamat sa'yo. Salamat sa akin? Kung di mo sinibak si Grace, paano ko siya makukuha? Siyempre. Director Maricel, anong salamat niya? Bakit nandito silang tatlo? Grace, bakit ka nandito? Bidding? Siyempre, para mag-bid. Naitrabaho na kayo, matatanda na kayong tatlo, at may anak pa. Anong bulag na kumpanya ang kukuha sa inyo? Young boss Isabel, ang pag-aanak ay hindi naman kasalanan. Oo nga, dahil ba matanda na dapat na tayong itakwil? Inamin ko senior na kami. At ang sahod namin ay mas mataas. Pero ang ambag namin sa kumpanya ay higit pa sa binabayad sa amin. Kung wala ang resources ng kumpanya, magagawa niyo ba yan ng maayos? Kaya pala sa paningin ni Young Boss Isabel, walang silbi ang sinuman. At kaya ng kumpanya kahit wala kayo. Pero ang resources ng kumpanya ay pinagsikapan ng maraming empleyado para maipon yan. Kung wala ang platform ng kumpanya, paano niyan maiipon? Mga hangal na mayabang. Ikaw! Tama na, Isabel. Hindi mo pwedeng gamitin ang bibig mo para baguhin ang pananaw ng isang tao. Maliban kung malakas siyang mahulog, sa kanya lang mapagganto ang mali niya. Young boss Isabel, marami pang oras. Director Grace. False recall. Tagal nating di nagkita. Manong Rico, sabi ko na, sa ganitong bidding, siyak na nandito si Director Grace. Siyempre, kailangan kong sumali. Boss Rico, Boss Martin, maupo kayo. Sige, tara. Ang mga dealer ko ay masayang nakikipag-usap sa kanya. Kung walang relasyon sila, sino maniniwala? Oo nga, Young Boss Isabel. Huwag mo na siyang pansinin si Grace. Director Grace, balita ko nanganak ka na. Congratulations! Samat! Matagal ko na siyang tinanggal. Bakit tinatawag pang Boss Grace? Ano ba? Young Boss Isabel, malapit na magsimula ang bidding. Unahin muna natin ang mahalaga. Ang pasaway na to. Si Boss Rico na nga lang ay hindi na masaya sa atin. Inamit ko pa ang koneksyon ni Grace para patawarin siya. Kung malaman ni Boss Rico na umalis na si Grace, siguradong hindi na tayo makikipartner. Paano na tayo? Director Maricel, sabi mo siguradong mananalo tayo ngayon, di ba? Huwag mag-alala, Young Boss Isabel. Siguradong walang palpak. Ang plano ni Grace ay walang palpak. Grace, ang mananalo ngayon ay ako lang. Ang confident mo, Young Boss Isabel. Mukhang naimpluwensyahan ka ng pagiging mayabang sa abroad. Ikaw! Teka lang po, ilalabas na ang resulta. Lahat kayo, ang nanalo sa bidding ay ang Ligtas Group ng Pamilya de la Cruz! Ang lead ng Ligtas. Paano nila nakuha ang Tagumpay Corporation? Dear Maricel, ang galing mo talaga. Sabi ko na sa inyo, ako ang mananalo ngayon. Congrats, Young Boss Isabel. Itataas muna kita sa langit, tapos ibabagsak ka ng malakas. Teka lang po, may isinumbong na planong kopya. At yung nasa internet, parehong-pareho, pati na ang mga data, walang pinagkaiba. Kopya? Sinong kumpanya? Ligtas Enterprises ng Pamilya de la Cruz. Hindi ako kumopya. Anong nangyayari?
Inisahan mo ko. Sa lahat, sa kumpanyang walang integridad, ang Tagumpay Corporation ay tuluyan ng tatanggi sa pakikipagtulungan at babawiin din ang panalo ng pamilya De La Cruz. At ang Salamat Group bilang alternatibo ang magiging bagong kasosyo natin. Salamat, Group. Paano niya nagawa sa isang gabi na gumawa ulit ng bagong plano? Sinasadya nila to. Nagkakampi sila laban sa akin. Ano? Na-delay na naman ang delivery? Yang Boss Isabel, yung huling order, bakit na-delay na naman? Kumpanya nyo ngayon! Anong ginagawa nyo? Laging may mali! Gusto nyo pa ba makipagtulungan? Anong nangyari na naman? Tawagan mo sila. Pilish! Sandali lang po. Yang Boss Isabel, brownout po sa planta kahapon, kaya na-delay ang production. Bakit laging napapabagsak mo ang lahat? Director Grace, kailangan mo paliwanag sa akin. Boss Rico, hindi ako makakapagpaliwanag. Dahil sa kumpanya, 1 buwan na akong tinanggal. Ano? Tinanggal ka? Tinanggal ka? Opo. Sorry, Boss Rico. Di ko sinabihan agad. Sana sinabi mo umalis ka na! Di ko na sana pinaghirapan tong lousy na kumpanya! Director Grace, dito maaari. Paano kanila napaalis? Sa tingin niyang Boss Isabel, wala akong kakayahan. Mataas pang sweldo ko at sinasayang ang pera ng kumpanya. Ano? Wala siyang kakayahan. Isa tong malaking kalokohan. Dahil tinanggal niyo si Director Grace. Si Director Grace dapat ang mag-ayos nito. Kundi, magbayad kayo ng penalty. Tayo na nga ang naunang lumabag. Boss Rico, marami kami magagaling dito. Di kailangan si Grace. Akala mo ba nakipag-partner ako dahil sa lousy na kumpanya nyo? Ang galing ni Grace sa'yo, Boss Rico. Baka naman kayo ay may sekreto. Kalokohan! Pag nagsalita ka pa, pupunitin ko yung bibig mo. Tanungin mo ang mga dealer, alam ng lahat ang galing ni Director Grace. Basta hawak ni Director Grace ang proyekto, walang palpak. Oo nga, sa gawa ni Director Grace, kami mga dealer ay panatag. Grace, may ibubuga ka rin. Napasunod mo ang mga dealer na parang laro. Pinatasi ko lang naman ang isang matandang empleyado. Bakit puro siyang sinisigaw nyo? Bata pa, ikaw na ang magdesisyon. Boss Rico, binamantaan mo ako! Yang Boss Isabel, kumama ka. Utadalos-dalos. Kapag nalaman ni Mr. De La Cruz na ginalit mo ang mga dealer, siguradong papagalitan niya tayo. Ang pangunahing problema ngayon ay kailangang ayusin. Boss Rico, kung may problema, pwede naman natin pag-usapan. Hindi lang si Boss Rico, ganyan din ang gusto namin. Gusto niyo bang i-rehire ko si Grace? Anong ba? Di mo sa intindihan. Grace, dahil si Boss Rico at ang iba ay bilib sa'yo, bumalik ka na sa kumpanya. Based sa performance mo, bibigyan kita ng 3 buwan probation. 80% lang ang sahod. Binabaan pa ng sahod para bumalik. Pinaalis na nga. Ang yabang pa. Nakakatawa. Director Grace, seryoso akong inimbitahan kang bumalik. Tumutol ako. Bakit ka tatanggi? May mahanap ka pa bang mas magandang trabaho? Sino nagsabing walang trabaho? Basta gusto ni Ginong Santos, pwede siya magsimula kahit kailan. Sa Salamat Group, ang pwesto ng Marketing Director, lagi kong inireserba para sa kanya. Boss Ramon, gusto ko magpatulong sa'yo. Sabi ko mo, Director Grace. Ayokong malaman muna ng iba na nagtatrabaho ko sa Salamat Group. May gagawin pa ako. Ang sama ng dating kumpanya sa akin, huwag nila akong sisihin. Paano mo sila pagbabayaran? Imbitahan ko sina Boss Rico para magpanggap. Kailangan mo ba ako? Siyempre, ang tulad ni Boss Ramon na kilalang tao. Kailangan ko. Sa Salamat Group pala! Si Boss Ramon ay mula sa pinakamahusay na kumpanya. Paano nangyari to? Bakit tatanggapin siya ng Salamat Group? Kumpara sa marketing ng maliit na kumpanya, mas mataas ang halaga nito. Magaling mamili, Boss Ramon. Kung saan man si Director Grace, kami ng mga dealer ay susunod doon. Kayo! Yang Boss Isabel, anong gagawin natin? Kapag nalaman ng tatay mo na ang mga dealer ay sumunod kay Grace, tiyak na magagalit siya. At nawala ng bidding at may issue pa ng plagiarism. Kung aalis pa ang mga dealer, wala nang pag-asa ang kumpanya natin. Walang kwenta. Grace, matagal ka na rin sa kumpanya. Sa kumpanya kasama ng tatay ko. 10 taon ka nang nagtatrabaho. Siguradong pangalaw tahanan mo na to. Gusto mo bang bumalik sa kumpanya para sa tatay ko? Pag kailangan ng tao, tahanan ng kumpanya. Pag hindi na kailangan, sasapakin na lang. Mabalik ka ba sa kumpanya? Yang Boss Isabel,
Tingnan mo, marunong ka palang magsalita ng maayos. Wala hutang na loob. Pag nakapagpatahimik na ako sa mga dealer na to, lagot na sa akin. Pero ang galing talaga ni Grace na nagawa niyang mapasuporta ang maraming tao sa kanya. Napag-isipan mo na ba? Pwede naman. Pumapaya ka na. 5 taon akong nagpakapagod. May pagmamahal pa rin ako sa kumpanya. Ginang Santos, sana maingat kang isipin ang suwestiyon ko. Salamat sa pagkilala, Boss Ramon. Pero sa dating kumpanya, hindi ko pwedeng pabayaan. Boss Rico, tingnan nyo, kaya pa rin siyang bumalik. Sinampal mo ko noon. Lumuhod ka, babalik ako. Kundi, ayoko. Grace, sumusobra ka na. Luluhod ka o hindi? Ba't kayo nakatingin? Si Director Grace lang susundin namin. Kung ayaw lumuhod ni Young Boss Isabel, di ko napipiliting. Ang yabang mo naman! Di ako naniniwala na kahit wala ka, di ko ito manulutas. Young Boss Isabel, babalik ka sa akin. Anong ginawa mo sa kumpanya? Nasira ang pangalan! Tay, di ko kasalanan. Kasalanan niya ni Grace. Oh, Boss Edwin! Pinagplanuhan ako ni Grace. Kung di ka ng gulo, mapapahama ka ba? Hi, tinan ako yung mga dinner. Siguradong may katiwanian kay Grace. Kung hindi, bakit pabor sila kay Grace? Di ako naniniwala na pag wala siya, di nakikita. Di ba, Mr. De La Cruz? Gusto ng mga dealer na mag-cancel ng kontrata. Ano? Heto po ang mga termination contract. Si Grace lang. Paano niya nagawa to? Isabel, 10 taon siyang kasama ko. Alam ko ang kakayahan niya. Ang tagumpay ng kumpanya dahil lahat sa kanya. Bakit po kayo pumayag na tanggalin siya? Tama ka rin. Matanda na siya. Mataas ang sahod niya. At ang kumpanya, kailangan ng bagong tao. Akala, kapag tinanggal siya at naiwan ng resources niya, magpapatuloy ang kumpanya. Mali pala ako. Pinutol ko ang ugat ng kumpanya. Hindi ako naniniwala. Kung wala siya, magbabangkarot ba to? Hara! Liza, May, salamat sa tulong. Grace, wag ka nang makabala. Nakamali pa ako. Akala ko kakampi ka ni Boss De La Cruz. Di mo lang pinansin. At sinama mo kami ni Mike kay Boss Ramon. Salamat, Ate Grace. Oo nga, Ate Grace. Habang buhay, sasama kami sa'yo. Kaya nyo kasi, kundi, di ko kayo mapapasok sa Salamat Group. Ate Grace, sa tingin mo, si Isabel, hihingi ba ng tulong sa'yo? Kulang na lang sa huling matinding hakbang. Anong matinding hakbang? Ito ang nagawa ni Grace para sa kumpanya nitong mga taon! Opo. Magaling po si Director Grace. Bakit hindi mo sinabi agad? Young Boss Isabel, di niyo po tinanong. Bakit di mo nalang hinanap para ipakita? Akala ko po nakita niya na. Kakauwi ko lang. Saan ako kukuha ng oras para basahin ang mga detalye nyo? Nakita ko lang ang edad niya. Matanda na at nakapanganak lang. Kaya sinabi ko kay Papa na tanggalin siya. Di ko inasahang tinanggal ko ang ugat ng kumpanya. Young Boss Isabel, wag po kayo masisisi. Dahil pumayag si Mr. De La Cruz, ang responsibilidad ay di lang sa inyo. Kakauwi ko lang at nagawa ko kay Papa ng ganitong malaking gulo. Young Boss Isabel, ang pangunahing problema ngayon ay lutasin ang krisis ng kumpanya. Labas ka muna. Na pala, mag-resign ka mamaya sa HR. Young Boss Isabel, layas! Young Boss Isabel, nalaman ko lang na si Director Grace ay pinapasa ang mga report sa mga tauhan niya. Kaya sa mga report, ang performance niya nitong mga taon ay pabagsak na. Kaya pala, kung hindi dahil sa pabagsak na performance niya nitong mga nakaraang taon, di sana pumayag si Papa na tanggalin ko siya at palitan ng bagong tao. Kontakin mo agad ang mga malalaking dealer. Young Boss Isabel, tingnan niyo ang trending sa Weibo. Young Boss Isabel, tingnan mo tong trending. Paano naging ganito kalala? Si Ate Liza ang nag-isumbong sa media ang isyong to. Sigurado utos to ni Grace. Young Boss Isabel,
Anong gagawin natin? At ang mga dealer ay malinaw na desisyon na si Director Grace lang. Kung di bumalik si Director Grace, ang kumpanya natin ay magbabangkarote. Pinipilit ni Grace na lumuhod ako sa kanya. Isabel, samahan mo ko sa bahay ni Director Grace. Director Grace. Gracie, mula na mga anak ka, di pa kita nadalaw. Sabado ngayon, kaya sinama ko si Isabel para dalawin ka. Regalo to para sa bata. Mr. De La Cruz, ang laking regalo. Dito bagay sa anak ko. Gracie, alam mo nandito ako, di lang para dito. Uy, nandito rin kayo? Anong sadya nyo, Mr. De La Cruz? Director Grace, patawarin niyo po ang katangahan ko. Ang laking regalo, young boss Isabel, di ko matanggap. Director Grace, talaga pong di ko sinadyang tanggalin kayo. Siyempre, alam kong di mo sinasadya. Sino ba naman ang mas gusto ang ikabubuti ng kumpanya, kundi ikaw? Pero minaliit mo ang mga matatanda at kaming mga buntis. Para lang makatipid, tinanggal mo ang mga di mo pinagkatiwalaan. Pinagpalit mo ng bagong tao, tapos... Director Grace, si Marisa na pumalit sa'yo. Tinanggal ko na. Young boss Isabel, sa pagtatanggal, ang bilis mo talaga. Sanay na siyang itakwil ang mga tao. Supervisor Liza, patawat po. Supervisor May, patawat din po. Director Grace, pakiusap. Iligtas niyo ang kumpanya. Di na kaya ng kumpanya kapag wala kayo. Gracie, bata pa si Isabel. Kulang pa sa karanasan. Pakiusap, bigyan mo siya ng isa pang tsansa. Tiwala akong matututo siya. At magbabago na siya. Sige, pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Ang maternity benefits namin, ibigay nyo sa amin ng cash. Dapat lang. Tsaka, maaari kong kumbinsihin ang mga dealer na tuloy ang pakikipagtulungan sa inyo, pero 3 buwan lang. Pagkalipas ng 3 buwan, kung di nyo sila mapapanatili, problema nyo na yon. Wala na akong kinalaman. Hindi ka babalik sa kumpanya? Pumayag na kami na pumasok sa Salamat Group. Mas malakas ang Salamat Group sa kumpanya nyo ng daang beses. Pinaglaruan niyo ko. Sige. Mr. De La Cruz, ito na ang huling pakikipagtulungan natin. Di na tayo magkita.